sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Lumapit tayo sa Panginoon bilang mga anak niya. Pero magsisimula tayo para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng ating bayan ang mga tumutulong sa ating simbahan. Mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa toldang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, na tanong ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyong magpakailanman, at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kaniyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ng makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na hahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayo'y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod, upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain, poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kaniyang ginawang pagpapakasakit,
Alalahanin mo ang kaniyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito, Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng poon na maging tahan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kay sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag? Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang hamon sa atin ng ating Panginoon na maging parang lampara, liwanag tayo sa buhay ng iba, na dinugtungan po niya ng makahulugang mga salita. Sabi niya dito, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Paano po ba natin iintindihin ang ganitong pahayag upang ang misyon natin bilang mga Kristiyano at ang hamon para sa atin ni Kristo ay mas maging maliwanag? Well, total naman po ay ginamit ni Kristo dito ang larawan ng lampara. Ito na po ang gamitin din natin upang mas maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon na misyon natin. Una, alam natin na kapag may lampara o liwanag sa bahay, ay makikita natin ang mga bagay na nandyan na mahalaga na hindi natin na-appreciate kung minsan talaga. Nandiyan may mga gamit na pala tayo sa kusina, sa dining area, sa mga kwarto natin, sa sala. At syempre nandiyan ang mga taong sa atin ay mahalaga. Kaya kung ikukonekta natin dito, ang una nating mission bilang mga Kristiyano ay ang ipakita natin sa ating kapwa ang richness, ang ganda, ang beauty ng ating pananampalataya na nandiyan na. Hindi lang natin o hindi lang ng iba napapahalagahan talaga. Halimbawa, yung pinakakatotohanang niligtas na tayo ng Panginoon sa kasalanan, maging sa kamatayan. Kaya kahit anong problema sa tulong niya, by virtue of that, ay atin nang makakayanang malampasan. Nandyan ding sakop tayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento mula pa ng isilang tayo hanggang sa mamatay tayo. Araw-araw pwede nating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa banal na Eucharistia.
Kung magkasalay, pwede tayo mangumpisal. At marami pang iba. Nandiyan na yan. Kung bakit hindi lang natin o hindi lang mapahalagahan ng iba. Iyon ang mission natin. Ang ipakita sa kapwa natin. Ang richness, ang beauty, ang halaga ng pananampalataya natin. Natutuwa po ako sapagkat dito po sa atin ay marami ng mga regular ang nangungumpisal. At yan po ay dahil sa inspirasyon ng Diyos na paglaan po tayo ng oras para dito. Before or after Mass, during weekdays, including Saturdays. Natutuwa din po ako sapagkat kahit na ordinary day, weekday masses, ang dami na rin po nagsisimba dito. Natutuwa po tayo na yumayabong ang debosyon sa Our Lady of Lazaret. But of course, mas maganda yung makita sa atin yung bunga ng lahat ng ito. I'm sure nakaka-encounter tayo ng mga mabuting tao. I just don't know kung kapag nakaka-encounter tayo ng mga mabuting tao, naisip natin, Kristiyano ito, sapagkat yun ang dapat na maging dating natin sa mundo. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, sa pamilya natin, sa katrabaho, sa mga kaklase natin. Yung sabihin, kaya tapat yan, kaya mabuting tao yan, kaya matulungin yan, kaya mapagtimpi yan, kaya mababang loob yan, kaya honest yan, kaya masipag yan, kaya matatag sa problema yan. Kasi tao sa simbahan, laging nagsisimba, laging nagdarasal yan, laging may rosaryo sa bulsa yan. Kristiyano yan. Ganun sana, hindi yung nagsisimba pa naman, Kristiyano pa naman, ugali kanya. Kakainis na. Hindi ko naman po sinasabing gayahin natin yung katwiran ng iba na wala naman ako narigabiyang tatong tao. Kaya okay lang na hindi na ako magsimba. Hindi rin po tama yun. Kasi hindi tayo tunay na magiging mabuting tao. Hindi tayo tunay na makapagbabago kung wala ang tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Besides, mas maganda yung pinupuri tayo, hindi sa ganang sarili natin, kundi dahil sa relasyon natin sa Panginoon natin. Di ba't yun ang sabi niya sa Matthew 5, if I'm not mistaken? Let your light shine before men so that they may see your good works and that they may glorify your Father in heaven. Yun ang isa sa pangunahing mission natin. Ang isa pang function ng liwanag o lampara sa bahay ay yung na-expose nito. Yung mga bagay na wala dapat sa bahay. Mga kalat, mga agyo, yung mga madumi, yung mga wala sa ayos, yung mga may sira. Hindi dahil pag naglampara ka, pag nagbigay ka ng liwanag sa bahay, ay hinahanapan mo ng mali yung bahay. Hindi. Kundi natural na maliliwanagan Makikita ang mga mali na nandun sa bahay. Ganon din naman. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat naghahanap ng mali sa iba. Hindi dapat yan. Pero ang sinasabi na sa ating pagpapakabuting tao kasi, sa ating pagsisikap na sumunod kay Kristo, isa sa magiging epekto kasi nito ay naturally, marirealize ng iba yung kasalanan at pagkukulang nila. Hindi dahil ito ipapamukha mo sa kanila, kundi dahil ikaw ay magiging parang konsensya para sa kanila. Halimbawa po, meron po akong kaibigan, kakilala, na kapag kasama namin siya, hindi, ako personally, hindi kami maging at home na mapag-usapan ng buhay ng ibang tao. Yan, mga kahit pare, chismoso rin pala. Minsan kasi 'di ba, may temptation na gano'n, may dumadating na gano'n. Pero kapag nandoon siya, talagang natitigilan ako Kasi mapapansin ko siya, hindi talaga siya kumikibo Hindi dahil nagmamalinis siya, kundi dahil gano'n talaga siya. Hindi siya magkokomento, lalong-lalo na ng negatibo tungkol sa ibang tao. Kaya yun ang nangyayari. Bigla akong nakokonsensya, natitigil ako. Again, hindi dahil na-offend niya ako, kundi dahil nare-realize ko, tama talaga siya at mali talaga yung ginagawa ko. Ganyan din naman kapag tapat ka, kapag masunurin ka, kapag masipag ka, kapag ginagawa mo lagi ang best mo, kapag matulungin ka, kapag mapagtimpi ka, chances are, marirealize ng iba yung pagkukulang nila, kamalian nila. Again, hindi dahil nagmamagaling ka, nagmamalinis ka, at pinupuna mo sila, pinapumukha mo sa kanila yung mali. No, hindi. Kundi dahil alam nilang tama yung ginagawa mo at mali o kulang yung ginagawa nila. Katulad ng kapag nagdarasal tayo, sabi ko nga, bago at matapos kumain in public places sa mga restaurant, katulad ng halimbawa ay pinatawad mo yung may malaking pagkakasala sa'yo. Minsan sasabihin sa'yo ng ibang tao, hindi ko kaya ginagawa mo. Hindi dahil binababa ka, hindi dahil sinasabing hindi tama yung ginawa mo. It's just that kung silang tatanungin, hindi pa nila yun kakayanin
Hindi dahil yun ay hindi dapat gawin, yun ang dapat na gawin, but at that moment, hindi pa nila kayang gawin. That's it. Hopefully, yun ang maging epekto. Pero siyempre, minsan, di mo maiwasan. Isipin nagmamagaling ka, isipin nagmamalinis ka, isipin nagmamainam ka. Hayaan mo lang sila. Nasa kanila yung problema. For as long as hindi ka nagiging mayabang hindi ka nagiging self-righteous hindi ka nagiging parang holier than thou kundi ginagawa mo lang talaga dahil ito na natural na epekto ng iyong relasyon kay Kristo. Hayaan mo lang sila sapagkat sila ang dapat na tumulad sa iyo at hindi ikaw ang dapat tumulad sa kanila. Sila ang may problema. Hayaan mong manatili kang parang konsensya lamang para sa kanila. At hindi yung ikaw yung aayon sa mali na ginagawa nila. Abay kapag nakakita ka ba ng kalat, ng agyo, ng hindi maayos sa loob ng tahanan mo, ang gagawin, papatayin mo yung ilaw para hindi mo makita ito. Hindi. Ang dapat na gawin ay linisin, kumpunihin. Yung sira na yun, ayusin. Kung ano man yung wala sa ayos na, yun ang dapat na gawin. So, ganun dapat ang maging attitude ng isang Kristiyanong talagang sumusunod kay Kristo. Wag yung tayo ang siyang aayon sa kanila. Ano ba't maging iba ka? Tulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, kailangan naman talaga tayo bilang mga Kristiyano na maging iba. Kesa magkapare-pareho tayo na may pagkukulang, na nakalugmok sa kasalanan, ay pare-pareho tayong pupulutin sa hangguan. Tama at mas maganda yung merong iba, yung may umaangat, hindi upang magmayabang, kundi upang hatakin ng iba pataas at hindi hatakin pababa. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa na tayo ay maging liwanag ng ating kapwa. Liwanag na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa ng Diyos at ang simbahan ay mabuti pa rin talaga sa kabila ng mga problema, na maganda pa rin mamuhay ng mabuti talaga at tayo rin ay magsilbing konsensya ng iba, ng mga nagkakasala at ng mga nagkukulang. Maging liwanag nawa tayo ng ating kapwa. Ito ang misyon natin at tutulungan tayo ng Panginoon natin upang ito ay magampanan natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam ang niya ang samo sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magampanan ang misyon ko na maging liwanag ng kapwa ko, lalong-lalo na ng mga mahal ko sa buhay. Tulungan mo po akong makapagbigay ng pag-asa sa kanila naman ang aming mga nararanasang problema. Maipakita ko sa mga sinasabi at kinikilos ko na ikaw ay mabuti at mapagmahal, maasahan pa rin talaga. Tulungan mo po akong magabayan sila sa mga tamang mga desisyon at tamang pamumuhay. At tulungan mo rin po ako na maging konsensya ng aking kapwa. Hindi yung maparis sa iba na hindi na pinakikinggan ng konsensya. Tulungan mo po kaming maghatakan pataas at hindi pababa. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi
kanya pababayaan. babalik Paniwalaan sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung magiging liwanag lamang tayo. Kasi hindi lamang tayo makalalampas sa dilim, maisasama pa natin sa ladamay pa natin ang kapwa na kung lalapit ka kay Jesus. Hindi pwedeng lahat nasa pag-aaral. Hindi po pwedeng lahat nasa kawalang pag-asa. Hindi po pwedeng lahat galit. Hindi po pwedeng lahat sakit. Hindi po pwedeng lahat hindi nagpapatawad, hindi nagbibigay. Kung lalapit kay Jesus, kang matakot maging iba. Dapat ka ngang maging iba para mahatak mo ang iba. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa lisamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas sa iyong pagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ilikas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at tinadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tutulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatibok. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na doon. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na andun. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak.
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na malaki ang naitutulong sa iba, sa ibang mga simbahan, sa ibang mga chapels, institutions, and even individuals. Kaya marami pong salamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa kabutihan niyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank Diyos. you po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.